Loko ka. Sasapakin kita dyan. Banta ko kay Eren. Sabihin daw ba kung bakla? Asan ba si Rocky? Isusumbong ko tong isa na to, totoo naman. Tanong mo pa kay JJ. Sagot sa akin ni Eren. Nilingon ko naman si JJ para itanong pero wala siya sa likod namin at parang may nagkakagulo sa may gate. Bigla na lang ako ng kinabahan, something is wrong. Tumakbo ako pabalik sa gate. Tulungan nyo! Sigaw ng kung sino. Nakisiksik ako sa mga nagkukumpulan at kita ko kung paano manlaban si JJ sa mga lalaki nang pilit siya nang sinasakay sa kotse. Bitiwan mo sabi ako. Galit na sigaw ni Jay. Agad ako nang tumakbo palapit sa kanila. Punch one of them immediately. Jay! Sigaw ni Eren at tinulungan na rin ako. Kahit si JJ nakisuntok na rin dahil sa galit. Pero meron pa pala sila ng kasama sa loob ng kotse. Agad nila kami ng pinagtulungan ni Eren. Sinukmuran at sinuntok ako dahilan para mapabagsak ako sa sahig. Sing! Sigaw ni JJ at akma nang lalapit sa akin pero agad siyang binitbit ng mga lalaki at pilit sinakay sa kotse. Ano ba? JJ! Sigaw ko. Pinilit kong tumayo at lumakad palapit sa kotse pero sumara na ang pinto nito at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Shit! Sigaw ko at napahawak na lang sa ulo ko. Mga tauhan ni Ram yun. Sabihin natin kay Kiefer. Dali! Sigaw sa akin ni Eren. Hindi ko alam kung ano ng problema ni Kiefer pero para nang ang weird niya. After namin nang manggaling sa amusement park, bigla na lang siya nang tumahimik. Madalas nagrereklamo siya. Ayaw niya kasi ng mga ganong pangyayari. And the worst part is, he don't even mind if Aris is freaking mad at them. Para bang meron siya nang iniisip. Gusto ko sana siyang kausapin tungkol doon pero hindi siya magsasabi kung hindi niya gusto. Kiefer! Kiefer, someone shout. Pare-pareho kami nang naghintay doon sa sigaw ng sigaw. It was Sin and Eren. Medyo madumi yung uniform nila. Tawagin din inang maayos. Elf niyong isigaw. Galit na sabi ni Kiefer. Naghabol muna ng hininga yung dalawa. Si JJ. Kinuha siya ng mga tauhan ni Ram. Sabi ni Sin, what? I almost shout. No. This can't be. Bakit si JJ pa? Nagkuyom ang kamao ko at mabilis na lumakad palabas ng room pero agad ako nang pinigilan ni Kiefer. Walang lalabas ng pintuan na yan. Galit sabi ni Kiefer. This is a trap. I know this is a trap. But can't just sit here and do nothing. I know Ram's game. He'll play with us and in the end we are the one who will lose. Ano ng plano? Tanong nila kay Kiefer. Hindi siya sumagot. Kahit alam niya makipaglaro si Ram, hindi pa rin siya sigurado sa gagawin. Dinadaan lang niya sa palakasan kaya siya nanalo. Bigla nang nagring yung phone ni Kiefer. Tinignan niya kung sino yung tumatawag. Tinignan niya muna ko bago sabihin kung sino yun. Unknown number requesting for the video call. Sabi niya. Mabilis ako nang lumapit kay Kiefer at hinintay siya nang sagutin ang tawag. Pagkasagot, bumungad ang mukha ni JJ na walang malay. Jay! Sigaw ko. Huwag kayong maingay. May natutulog oh. Sabi ng kung sino. Kahit hindi ipakita ang mukha nung nagsasalita, may kutob ako ng si Ram yun. Bigla lumipat yung kamera sa ibang angulo at humarap ang hinihintay namin ng tao. Hi boys! Namiss niyo ba ako? Tanong nito. Sobra ng miss. Pabalang nasagot ni Kiefer. Ram chuckled. Nabitin ako sa laro natin. Let's continue it, shall we? Ano nang balak mo kay JJ? Tanong ko. I don't know. Pero naiinis ako sa ginawa niya. Feeling ko nalamangan ako. He suddenly looked at somewhere and smirked. Gising na pala siya oh. Nilipat ulit niya yung kamera at pinakita yung pwesto ni JJ. Hindi kagaya kanina buong katawan na ang nakikita namin sa kanya. Nakatali siya sa bangko. Inigaw ko yung cellphone kay Kiefer para makita siya ng maayos. Jay! Sigaw ko. Wake up! Sleepyhead! Sigaw ni Ram sa kanya.
Tinignan siya ng masama ni JJ. Mukhang nakilala siya nito at alam na rin niya yung nangyayari. Tumingin ka sa kamera. Nakikita ka ng mga kaibigan mo. Utos ni Ram. Tumingin naman si JJ. Wala ako nang nababakas na kahit ano ng reaksyon sa kanya. Pero alam ko, kahit itanggi at itago niya, natatakot siya. Ram, ano bang kailangan mo? Sigaw ko. Inagaw sa akin ni Kiefer ang cellphone niya. Tinignan niya ko na may halong inis. Baka pwede niyong bisitahin tong kaibigan niyo dito. Pero kaunti lang ang tinatanggap kong bisita. Mga 4 na tao lang. Alam kong gusto niya na magpunta kami doon. 4 na tao laban sa dami nila. Matatalo kami nun. Kung ako sa inyo, bibilisan ko. Ayoko kasi nang naiinip. Dagdag ni Ram at nilapit ang kamera kay JJ. Pinalakad niya yung daliri niya sa hita nito habang naghuwing. Pilit iniwas ni Jay yun pero hindi siya makagalaw. Gusto kong sapakin si Ram, gusto kong durugin yung muka niya sa suntok ko, gusto kong makita siyang naghihirap at kung hindi ako makakapagpigil baka mapatay ko siya. Alam niya na kung saan. Sigaw ni Ram at pinatay yung video call. Sa sobra ng galit ko nasuntok ko na lang yung lamesa. Tumagos yung kamao ko. Masakit pero mas nananaig ang galit ko. Yuri! Felix! Sin! Tara na! Sigaw ni Kiefer at lumakad palabas ng room. Teka! Paano kami? Sigaw ng iba. Detinggew. Siguraduhin yung magiging tahimik kayo. Bebe. Tawag sa akin ni Ella. Bakit? Ang tahimik mo kasi. Parang hindi mo ko kilala. Sabi ko at inakbayan ko siya. Umiti siya sa akin kaya ganun din ako. Aris. Aris. Yung pinsan sigaw ng kung sino. Napatayo ako at napatingin dun sa sumigaw. Ano nang nangyari? Tanong ni Kiko. Tinignan ko siya ng may pagtataka. Sila na ni Freya, bakit nag-aalala pa rin siya kay JJ? May dumampot sa kanya ng mga lalaki. Sinakay siya sa kotse. What? Sigaw ko. Nakita niyo ba yung plate number? Tanong ni Kiko. Umiling lang yung nagbalita sa amin. Napasuklay ako ng buhok gamit ang kamay ko. Who the hell is that? Tinignan ko si Ella. Stay here. Mabilis akong tumakbo palabas ng room. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. I should call the police or Kuya Angelo, but I'm not sure about it. Paglabas ng main building nakita ko nang sumunod pala sa akin si Kiko at Michael. Aris, ano nang gagawin natin? Tanong sa akin ni Michael. Don't packing no. Napatingin ako sa grupo ng kalalakihan na palapit sa gate. Sila Kiefer. Lumapit ako sa kanila at agad na kinwelyuhan siya. Asan si JJ? Galit na tanong ko sa kanya. Tinabig lang niya yung kamay ko. Huwag ka na makialam dito. Kami nang bahala kay JJ. Sabi niya sa akin at akma nang aalis pero hinarangan ko siya. Sino nang kumuha sa kanya? Tinignan ako ng masama ni Kiefer at ganun din si Yuri. Si Ram ang may hawak sa kanya. Sagot nung bata ng Sin ang pangalan. Si Ram? Bakit siya pa? Ano nang ginawa ni JJ at kailangan siya ng madamay? Sasama kami. Sigaw ni Kiko. Hindi pwede. 4 na tao lang ang hinihingi ni Ram. Manahimik na lang kayo dito. Sabi ni Yuri. Wala ako nang nagawa kundi ang hayaan sila nang makaalis. Hindi ko pwedeng kontrahin ang salita ni Ram. Baka kung ano gawin niya kay JJ. Kainis. Hindi dapat ako nag-aalala ng ganito. Pero hindi ko mapigilan. Kadugo ko pa rin siya. Bakit? Bakit ako natatakot ng ganito? I never been scared like this before. In my heart is beating so fast like I'm ready to kill someone. Kiefer. Yuri called me. I need to ask you something. Didn't answer. I wait for his question. What happened back in amusement park? I know JJ is with you when we were at the horror house. I don't know and I don't want to know. Before I answer that, let me ask you first. I said. He looked at me the same way he do when asked him about Ella.
Do you like JJ? He looked away. Honestly, I don't want to hear his answer. Pakiramdam ko lason sakin ang magiging sagot niya. I do. And I think I'm starting to fall for her. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Ace, hey. No. Not JJ, please. Balak mo ba akong kalabanin? You know that need her to do my plan. I said calmly. I don't want Yuri to feel my tension. And no, D. Pilit niya ng sagot. I stopped the car. We're here at the old and abandoned factory. Pero bago pa ako makababa may sinabi ako kay Yuri. Good. Alam mo kung saan ka pupulutin kapag kinalaban mo ko. Lumabas na ako at sumunod naman siya. Sakto naman ang dating nila Felix gamit ang kotse ni Yuri. Pare-pareho kami nang huminto sa gate ng factory. Naghihintay na bumukas. Sa totoo lang matagal ang nag-iinit ang katawan ko sa laban. Gusto mong kumain? Alok sa akin nung Ram habang nakangiti. Sa itsura kong to, makakakain ako. Sarkastiko ng sagot ko sa kanya. He chuckled and walked toward me. Di susubuan kita. Ayoko. Baka may lason pa yan. Bigla na lang bumukas yung pinto at pumasok yung isa sa lalaki nang nasuntok ko kanina sa pagpupumiglas ko. Boss, andyan na sila. Sabi nung lalaki at tinignan ako ng masama. Makawala lang ako dito, susuntukin ulit kita. Tinanggal ni Ram yung tali sa likod ko para makaalis ako sa bangko. Pero nakatali pa rin ang kamay ko sa likod. Tara. Silipin natin ang mga bisita mo. Sabi ni Ram at pilit ako nang hinatak palabas ng pinto. Para kaming nasa teres. Except sa nasa loob kami ng factory. Mukha nga ng opisina yung pinanggalingan namin, kaya lang puro gamit pambahay na. Jay. Tawag sa akin ni Sin, yung mga bisita mo. Sabi ni Ram at bigla na lang ako ng tinulak. Hey. JJ, sabay-sabay namin ang sigaw. Akala ko kasi mahuhulog na ako pero hinawakan ako ni Ram sa likod. Pakiramdam ko humiwalay yung kaluluwa ko sa katawan ko sa takot. Hinatak ako ni Ram at itinuwid ng tayo. Tumawa siya ng malakas. Ha 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 ha. Sorry. Nawala sa isip ko na andito pala tayo sa taas. Ha 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 ha. Sinadya mo yun. Hayop ka. Sigaw ko sa kanya. Hindi ako makahinga ng maayos. Ngayon ko naintindihan yung near-death experience. Andito na kami. Ano pa bang kailangan mo? Tanong ni Kiefer. Napatingin ako sa kanya. May kakaiba kasi sa tingin niya na diretsong nakatitig sa akin. I thought I'll never find you. Arf, bakit ba ngayon ko pa naalala yun? Nabitin ako eh. Gusto ko nang makapanood ng nag-aaway. Sabi ni Ram at nag-smirk. Sininyasan niya yung kasama naming tauhan niya. Boys! Sigaw nung lalaki. Bigla na lang lumabas sa kung saan ang isang damakmak na lalaki. May hawak pang tubo at baseball bat yung iba. 4 lang sila Kiefer. Hindi nila kaya yung ganyan kadami. Kiefer chuckled. Eto lang. Ang unti naman. Gago ba siya? Sa lagay na yan na halos mahigit negatibo 50, akaunti pa para sa kanya. Kakaiba tong si Kiefer. Huwag kang mayabang. Hintayin mo lang. Sabi ni Ram at bigla na lang ako hinatak papasok ulit sa loob. Pero bago pa kami makapasok may sinigaw si Kiefer na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Jasper Jean Mariano. Hintayin if kami. Pagsara ng pinto ng pinasukan nila Ram. Agad na sumugod sa amin ang mga tao niya. Masyado silang marami pero mani ng mani lang kay Kiefer ang lahat. Iwas sa tubo at baseball bat. Sigaw ko. Sigurado ako nang hindi na kami makakabangon kapag tinamaan kami niyan. Arg! Sigaw ko habang patuloy sa pagsuntok at sipasa kung kanino. Bahala na kung kanino tumama. Yuri! Pupunta ako sa taas. Harangin niyo sila. Sigaw ni Kiefer at pilit lumapit sa bakal na hagdan. Sumunod kami sa kanya at hindi na hinayaan na makasunod sa kanya yung iba. Lapit pa. Sigaw ni Sin habang tuwa ng tuwa sa pagsipa. Tuse, bata talaga. Bakit ang tagal nila? Tanong ni Felix. Yun din ang gusto kong itanong.
Bakit ang tagal ng mga section? Akala ko ba excited sila sa away? Hanggang sa pinto may mga tao ni Ram. Bad trip. Pero kaya ko sila, hindi ako pwede nang magpatalo. Umalis kayo dyan. Sigaw ko at pilit sila ng sinipa at suntok. Nalaglag na yung iba, pero may bumagsak lang sa sahig. Pagbukas ko ng pinto, nakatayo si JJ malapit sa bintana. Wag! Sigaw niya. May humampas na matigas na bagay sa ulo ko. Kusa nang bumagsak ang katawan ko sa sahig at para nang nawalan ako ng lakas. Kala mo sakin tanga? Handa to. Sigaw ni Ram. Hindi ako makagalaw. Sobra ng bigat ng pakiramdam ko. Asar. Napatingin ako kay JJ. Umiiyak siya at awa ng awa sa akin. No. Please. Don't say Raray. Bumibigat ang dibdib ko dahil sa pag-iyak niya. Akala ko matapang siya pero bakit umiiyak siya kahit hindi naman siya yung nasasaktan? Babae kasi. Yeah. Right. Babae kasi. Muli ako nang hinampas ng matigas na bagay ni Ram sa likod. Lalo ako nang hindi nakagalaw sa sakit. Tama na. Please, D. Pakiusap ni JJ. No. Huwag kang makiusap. Huwag mong gawin yan. Nakikiusap ka. Para sa tao na to. Tanong sa kanya ni Ram. Magsyota ba kayo? Umiling si JJ pero alam kong hindi maniniwala si Ram. Tinignan ko siya. Sandali siya nang tumigil sa pag-iyak. Meron siya nang ginagalaw sa likod niya. Sinusubukan niya ng tumakas. Hey. Mahuhuli siya ni Ram. You're a coward. Pilit kong sigaw kay Ram at sinubukan kong bumangon pero sinipa niya ako sa dahilan para mapahiga ako. Wala ako ng paki. Ang hirap mo kaya ng kalabanin. Ang dami kong tauhan pero hindi kita mapabagsak. Galit na sabi ni Ram. Kasi mahihina kayo. Winasiwas ni Ram ang hawak niya ng baseball bat. Mukha nang yun ang ginamit niya ng panghampas sa akin. Bigla na lang niya akong tinukod sa sikmura. If! Ano ka nga, bigla na lang tinulak ng malakas ni JJ si Ram. Agad siya nang lumapit sa akin at pilit ako ng tinayo. Hindi. Wag. Tumakas ka na. Utos ko sa kanya. Pero hindi siya nakikinig. Jay. Umalis ka na. Ayoko. Hindi kita iiwan dito. Sigaw niya sa akin at bigla siya nang umiyak. Natigilan ako. Bakit? Bakit mo to ginagawa? Sinubukan kong tumayo pero bigla na lang binitbit ni Ram si JJ sa buhok. Arf! Bibitiwan mo ko. Sigaw ni JJ. Nanggagalaiti sa galit si Ram. Walang hiya ka. Sigaw niya at bigla na lang niya nang sinampal si Jay. Bumagsak siya sa sahig. Alam kong nalambot siya sa ginawa ni Ram. Hindi ko napigilan ang galit ko sa ginawa ni Ram. Kahit mabigat ang pakiramdam ko. Tumayo ako at sinipa si Ram sa tuhod pero nakabawi siya agad nang hampasin niya ko ng baseball bat sa hita. Masyado kang nagpapaapekto sa babaeng to. Sabi ni Ram at unti-unti ang tumatayo. Ngayon lang ako nahirapan ng ganito. Sa sobra ng hirap para nang hindi ko na kaya ng lumaban. Nakita ko nang tumayo si JJ. Nasa likod siya ni Ram kaya hindi siya nakikita nito. Parang wala nang nangyari sa kanya. Diretso ng diretso ang tayo. Dumudugo ang labi niya pero pinunasan niya yun gamit ang likod ng kamay niya. Para nang may mali sa kanya. Wala nang buhay ang mata niya. Diretso ang tingin kay Ram at bigla na lang siya nang umiti. Ngiti na para nang papatay ng tao. Napansin ni Ram ang tinitignan ko kaya tumingin din siya. Sakto ng pagharap niya ang malakas na pagsipa ni JJ sa mukha niya. Akala ko titigil na siya dun pero agad siya nang dumagad kay Ram at wala nang tigil ang pagsuntok niya sa mukha nito. Kasabay ng pagsuntok niya ang pagtalsik ng dugo. Hindi ko alam kung kanino yun pero sa lakas ng binibitawan ng suntok ni Jay, pwedeng kay Ram ang dugong yun. Hindi na gumagalaw si Ram pero wala pa ring tigil si Jay. JJ. Tama na. Sigaw ko at pilit lumapit sa kanya. Hindi niya ako pinansin. Hay, sigaw ko. Tumigil siya at sandali ako nang tinignan pero bumalik siya sa pagsuntok kay Ram. Pinilit kong makalapit kahit nanginginig ang tuhod ko sa pagtayo. Puno ng dugo ang muka ni Ram.
Dilat ang mata niya na nakatingin sa kung saan. Baka mapatay niya to kapag hindi siya tumigil. JJ. Ang sakit ng katawan ko. Nanginginig ang tuhod at kamay ko. Kumikirot din ang ulo ko. Nagising ako na parang tumambling ako sa kung saan. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. Sinubukan kong gumalaw at dun ko lang napansin na may nakayakap sa akin mula sa likod. Halos nakapahiga ako sa kanya. Nakaipit yung dalawa ng braso ko sa yakap na yun, kaya hindi ko maigalaw ang kamay ko. Mahigpit yung yakap at para nang ang lalim ng hininga nung nakayakap sa akin. Pilit kong sinilip kung sino yun. Kiefer. Nakapikit siya at naghahabol ng hangin. Dumudugo ang nguso at ilong niya. Kiefer. Bulong ko. Dumilat siya at bigla na lang hinigpitan ang yakap sa akin. Aaray. Bibitiwan mo na ako ni. Sabi ko habang nagpipilit magpumiglas. Hindi. Hangat hindi ka humihinahon. Sagot niya sa akin. Mahinahon ako. Bahagyan niya ang niluwagan ang pagkakayakap sa akin pero hindi pa rin siya bumibitaw. Bakit ba ganito yung posisyon namin, teka? Si Ram. Asan si Ram? Ano nang nangyari? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot pero lumipat yung tingin niya sa ibang direksyon. Sinundan ko yung tingin na yun at nakita ko si Ram. Pero ibang Ram, puro dugo at parang wala ng buhay. Sandali. Ako ba may gawa nito? Bigla na lang ako nang nanginig sa takot. Ako may gawa nito. Ganyan din ang itsura ni Cyrus paggising ko noon. Tinignan ko yung kamay ko na sobra ng kirot at nanginginig sa sakit. Puro dugo din yun. Hindi. Naulit na naman. Inikot na pilit ni Kiefer ang katawan ko para makaharap sa kanya. Sinubsob niya yung mukha ko sa dibdib niya. Buhay pa siya. Humihinga pa siya. Bulong sa akin ni Kiefer. Kusang pumatak ang mga luha ko. Ako ba may gawa niyan? Hindi nagsalita si Kiefer. Alam kong naguguluhan siya sa tinanong ko. Pilit niya ng sagot. Napaiyak na lang ako sa sinagot niya. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ko ginagawa to? Nanakit ako ng tao nang hindi ko alam. Pare-pareho ng muntik ko nang mapatay. Yung tatay ni Aris, si Cyrus at ngayon si Ram. Huwag kang umiyak. Pinagtanggol mo lang ang sarili mo at ako. Sana nga yun yung ginawa ko. Sana nga ganun lang kadali isipin yun. Pero hindi ko mapigilang umiyak. Kiefer. Sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto kong malaman yung nangyari. Pagod na akong gugulin ang oras ko sa pag-iisip ng ginawa ko at kung bakit wala ako nang maalala. Anong ginawa ko? Wala ka man lang ginawa? Sana tumawag ka ng pulis. Galit na sermon sa akin ni Kuya. Anong gagawin ko? Nataranta ako. Hindi ko pwedeng kontrahin si Ram, baka kung anong gawin niya kay JJ. Kasalukuyan kaming naglalakad papunta sa kwarto ni JJ. Tumawag sa amin si Yuri at sinabi ng nasa ospital sila. Si Kuya ang una nang naglalakad sa amin. Kasabay ng paghahanap namin ang sermon niya sa akin. Hindi mo man lang inisip na hanapin siya. Kung alam mo nang sila Kiefer ang gagawa ng paraan, sana sumama ka. As don't want to answer. Nakakatakot magalit si Kuya. Hindi ko gugustuhin ang kalabanin siya. Si Kuya Angelo ang pinakamalupit sa lahat ng naging section at hanggang ngayon dala-dala niya yun. Kadugo mo siya. Ikaw dapat ang unang tutulong sa kanya. Parang hindi kayo natigilan siya at parang na-realize na mali ang sasabihin niya o maling sabihin niya. Magpinsan kayo. Ikaw dapat ang tumitingin sa kanya. Pagtutuloy niya. Lumiko kami sa panibagong hallway kung saan nakabalandra ang mga section, napatingin sila sa amin at nagbigay ng daan papunta sa pinto ng kwarto ni JJ. Mabilis na naglakad si Kuya kaya sumunod ako. Nagsalubong pa ang tingin namin ni Yuri bago kami tuluyan ang pumasok sa loob. Dalawa ang kama sa loob ng kwarto. Wala nang nakahiga sa isa, samantalang nasa dulong kama naman si JJ. Nakatayo si Kiefer sa tabi niya habang nakahawak sa kamay ni Jay. I arched a brow. Bakit kailangan nakahawak sa kamay? Kiefer. Tawag ni Kuya sa kanya. Tumingin siya sa amin pero nakahawak pa rin sa kamay ni Jay. Late ko na napansin na naka-hospital gown siya.
Mukha nang siya yung naka-assign sa kabilang kama. I need to talk to you. Diretsong sabi ni Kuya. Bumitaw si Kiefer kay Jay at lumapit siya kay Kuya. Lumabas sila ng kwarto at ako na lang ang naiwan. Lumapit ako sa kama ni JJ. Mahimbing ang tulog niya. May benda ang kamay at namumula ang gilid ng labi. Nakaramdam ako ng inis sa maraming bagay. I hate the fact that did nothing for her. I hate myself and feel useless. But what hate the most is what JJ did. For the third time, nanakit siya ng tao na para ng halimaw. I can't believe that have the same blood with her. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin maiwasan na hindi mag-alala sa kanya. I stared at her innocent face. Hahawin ko sana ang buhok sa mukha niya pero bigla siya nang gumalaw. Bahagya ako nang lumayo at unti-unti siya nang dumilat. Niligid niya ang kanya ng mata. Aasan si Kiefer? Kiefer. I cleared my throat. Nasa labas kausap si Kuya. Hindi na nagsalita. Tumitig lang siya sa kisame at parang ang lalim ng iniisip. Aris T. Tawag niya sa akin na halos bulong lang. Bakit? Tanong ko sa kanya. Ano yung ginawa ko sa papa mo dati? Shit! Not this again. Ayoko kong pag-usapan yan. Sinaktan ko rin ba siya kagaya ng ginawa ko kay Cyrus at Ram ngayon? Hindi ko alam. Please stop. Muntik ko na rin ba siya nang mapatay? I don't know. Stop asking. Hindi rin ba I stop her? Stop Bengi. Stop asking question about him. Bigla nang bumukas ang pinto at pumasok pareho si Kuya at Kiefer. Kasunod nila si Yuri at iba pang section E Aris. What are you doing? Inis na tanong sa akin ni Kuya. I shook my head. Kiefer and the others ran toward JJ. Okay ka lang? May ginawa ba sa'yo si Aris? Tanong nila kay JJ. Umiling lang siya bilang sagot. Sinenyasan ako ni Kuya na lumabas ng kwarto. Alam kong sesermonan niya ko. What happened? Tanong niya sa akin. She keep asking about the incident 4 years ago. Huminga ng malalim si Kuya at umiwas ng tingin. Napahawak rin siya sa sentido niya. Kailangan nating ipatingin sa psychiatrist si JJ. Kiefer explained to me what she did. She listened to no one and keep repeating what her doing. Then at the end she don't remember anything. That's not normal. Still the same. It's up to you. You're his guardian as of now. I said and walk away. I'm not in the mood to talk about her shit. Gusto kong umuwi at magpahinga. Palabas na sana ko nang maindoor ng hospital nang may makita ako ng pamilyar na tao. Napatigil ako at napatitig sa kanya. Anong ginagawa niya dito? Ngayon pa talaga siya nagpakita. Miss, saan po yung kwarto ni Jasper Jean? Tanong nito sa babae sa counter. Pero bago pa man makagawa ng hakbang yung babae, lumapit na ako sa kanila at hinawakan siya sa braso. Aris? Sabi nito habang hawak-hawak ko siya. Paglabas sa ospital dun ko lang siya binitawan. Ano ba? Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ko sa kanya. Pupuntahan ko yung anak ko. Kailangan niya ngayon ang mama niya. Sagot niya sa akin. I chuckled. Joke ba yan? Hindi kasi nakakatawa. Aris, gusto ko lang makita si JJ. Ang tagal na naming hindi nag-uusap. Gusto ko na ring ibalita sa kanya na magpapakasal na naman. Hindi ka pa ba nagsasawa? Feeling mo matutuwa si JJ kapag narinig niya sa'yo yan. Galit na sigaw ko sa kanya. Huwag mo kong sigawan. Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Galit na sagot niya sa akin. Sandali niya akong tinignan para bang meron siya ng iniisip. Hulaan ko. Hindi mo pa rin sinasabi sa kanya, no? I look her furiously. Wala kang paki. Sasabihin ko sa kanya pero hindi ngayon. Siguraduhin mo. Kundi ako ang magsasabi sa kanya. Sagot niya at tuluyan ng umalis. Nanadya ba siya? Ngayon pa talaga siya magpapakita. Napasinghap na lang ako sa sobrang inis. Nasuklay ko na lang ang buhok.
Lalakad na sana ako papunta sa kotse ko pero napahinto ako nang makita si Ella na nakatayo malapit sa akin. Ella, ano nang ginagawa mo dito? Hindi ka kasi sumasagot sa mga tawag ko kaya pinuntahan kita dito. Sagot niya sa akin. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Sorry, T. Okay lang. Gusto mong kumain? Mukha kang stress na stress. Aya niya. Nagnod naman ako bilang sagot. Sa isang fast food kami nagpunta, malapit lang kami sa ospital kaya hindi na kailangan ng magdala ng sasakyan. Kamusta si Jay? Tanong niya. Ayos lang. Gising na siya. Walang buhay na sagot ko. Sino yun? Napatingin ako sa kanya at tumingin sa labas ng bintana sa pag-aakalang nasa malapit lang ang tinatanong niya. Yung kausap mo kanina. Dugtong niya. I knew she'll ask. It's JJ's mother. I answer. Please don't ask more. You're hiding something from me. Sabi niya habang nakatingin sa pagkain sa harap namin. It's just tea. You trust me. Right? Sabi niya. I don't want to tell her neither hide it from her. I'll breathe heavily. It's something about Jay's older brother. Ayoko sana nang pumasok ngayon. Wala ako ng gana. Hindi pa rin kasi mawala sa isip ko yung ginawa ko. Binabangungot din ako minsan nun. JJ. Tawag sa akin ni Yuri at naupo sa tabi ko. Inabot ko sa kanya yung kamay ko. Mula kasi nang lumabas ako ng hospital palagi pa rin kumikirot ang kamao ko, kaya hindi ko magamit ng maayos yung kamay ko. Kaya ito si Yuri at minamasahe palagi ang kamay ko. Effective naman dahil after ng 2 days na ganyan ang ginagawa niya, nabawasan na yung kirot. Bakit ang tamlay mo? Tanong niya sa akin. 13 pang negatibo 13 tanong na niya yan buhat nang makalabas ako sa ospital. Kung may bayad lang ang bawat tanong mo, nakabili na akong bagong sapatos. Walang buhay kong sabi. Kung hindi ka ganyan, hindi ako mangungulit na magtanong sayo. Sabi niya at sandaling tinigil ang pagmamasahe sa kamay ko. Pwede kang magsabi sa akin. Gustuhin ko man parang hindi ko kaya magsabi. Malaking bahagi ko ang tumatanggi na magsabi ako sa kanya. Nagpilit ako ng ngiti. Pasensya na. Mabait naman si Yuri kahit minsan maisapi din para ng si Kiefer. Speaking of Kiefer, hindi ko pa siya nakikita mula kanina ng umaga. Hindi niya rin ako inaaway kagaya dati. Katulad ng iba lagi din siya nang nakaalalay at hindi pumapayag na umuwi at pumasok ako mag-isa. Ang weird lang sa pakiramdam. Sanay kasi ako nang nagsasagutan kami o kaya nagbabatuhan ng matatalim na tingin. Nakakamiss din pala. Section E. Hinihingi na ng Koiti yung pangalan ng mga isasali natin. Bungad sa amin ni Kit pagpasok niya ng room. Ay naku! Nasayang yung mga panahon na dapat nakapaghanda na kami para sa festival. Laki ng perwisyo nang nangyari sa amin. Si JJ at Sin sa Mr. Ganda at Met Pogi. Sagot ni Erin. Kiyakhe. Hindi ako pwede nang tumanggi. Ako lang kaya kasi nag-iisang babae dito sa amin. Ngayon ko naramdaman ang hirap ng kalagayan ko. Paano yung sa Battle of the Band? Tanong nung iba. Hindi ba kayo pwede, Yuri? Tanong ni Rory kay Yuri na busy sa pagmamasahe sa kamay ko. Sila Yuri. Sa Battle of the Band? Tinignan ko siya at hinintay rin ang sasabihin niya. Hindi ko pa nakakausap si Kiefer tungkol dyan. Sagot niya. Muling nag-usap-usap ang mga luko. May banda ba kayo? Tanong ko sa kanya. Meron. Si Kiefer ang singer, ako ang lead guitar, si Edric sa drums, si Rory ang sa bass at si Felix piano. Ay, may nakita nga pala akong gitara sa kwarto ni Yuri dati nung nagpunta ako sa kanila. Pero hindi na kami nakakatugtog. Nawalan na ng gana si Kiefer buhat nung. Kay Ella. Dagdag niya pa. Sayang naman. Sa dance troops. Sino? Tanong nila. Kiyakhe. Isa pa nga pala yun. Meron pang singing contest. Naku naman. Sakit talaga sa ulo tong gusto nang mangyari ni Freya sa amin. Meron kang ideya, Jay? Tanong sa akin ni Kit. Bakit ako yung tinatanong nyo?
Umiling lang ako at tinuon ang tingin ko sa ginagawa ni Yuri. May ilang minuto pa nag-usap ang mga ulupong bago dumating si Sir Alvin kasunod ang hari. Yung totoo, para nang si Kiefer ang teacher kapag pumapasok siya. Kahiya, mas maaga pa sa kanya si Sir. Nakatingin siya sa akin habang naglalakad papunta sa upuan niya sa likod. Kailangan nakatingin talaga? Nagsimula na si Sir Alvin magturo at aaminin ko, hindi ako nakikinig. Hindi sa ayoko pero lutanang na naman ang isip ko sa kung saan. Feeling ko nakarating na yung diwa ko sa Antarctica, charot. Natapos ang klase nang hindi ko namamalayan. Habang nag-uusap-usap yung iba, bigla na lang lumapit sa akin si Kiefer. Sumunod ka sa akin. Utos niya. Hindi na niya hinintay ang sasabihin ko. Naglakad na siya palabas kaya sumunod na rin ako. Bigla siya nang lumiko sa hagdan paakyat sa second floor. Tumakbo ako para habulin siya at itanong kung bakit niya ako pinapasunod. Ang lalaki ata ng hakbaang ni Kiefer. Ang bilis na wala sa paningin ko. Pagdating sa second floor nakita ko siya nang nakahinto sa tapat ng room na sarado ng sarado. Katabi yun ng room kung saan ko nakuha yung love letter ni Calix. Pinakadulo ng room na yun. May kailangan ka ba? Tanong ko sa kanya. Meron nang siya nang kinuha sa bulsa niya. Susi! Sinaksak niya yun sa doorknob ng pinto at binuksan yun. Sinenyasan niya kung pumasok sa loob. Ayoko sana pero pursigido yung mga tingin niya sa akin. Dahan-dahan ako nang pumasok. Madilim at wala nang kahit ano ng liwanag na pumapasok maliban sa pintong nakabukas. Pagpasok sa loob, sumunod sa akin si Kiefer at agad na sinira ang pinto. Hala! Hala! Hoy! May balak ka bang masama sa akin? Sigaw ko sa kanya. Bigla na lang bumukas ang ilaw at nakita ko ang kabuuan ng kwarto. May sofa sa gitna, dalawa ng lamesa sa magkabilang pader. Puro picture at halos takpan na nito ang pader na dinidikitan. Lumapit ako doon at inisa-isa yun. Puro picture ng kalalakihan, merong kaunting babae. Lahat sila naka-uniform ng IFIS. Merong stolen shot at merong napakaseryoso ng mga muka nila. Luma na yung iba yung tipong kupas na pero may muka naman ng bago pa. Sino-sino tong mga to? Tanong ko kay Kiefer na nakasandal sa kabilang lamesa. Mga section year 1,900 at 74 to present year. Sagot niya sabay turo sa isang part ng pader. Lumapit ako doon at nakita ko sila puro waki o kaya nakatawa sila habang nakaharap sa kamera. Tinitignan ko yun nang may mapansin ako. Iisa lang kasi ang picture ni Kiefer at kasama niya pa si Ella. Agad ako nang tumingin sa iba, sakit kasi sa mata, charot. Wala lang, hindi kasi masaya tignan. Bakit nga pala kayo may ganito? Tanong ko. Ang totoo hindi namin alam. Natagpuan lang namin to nung lumipat na kami ng room dyan sa baba. Puro picture ng mga senior at junior. Tapos naisip nila na makisali na din. Paliwanag niya. Astig. Akalain mong may ganito pala yung mga previous sections. Hindi ko maiwasang hindi mapangiti. Siguro mga ulupong din sila kagaya ng mga section ang ngayon. Malakas din ang tama sa utak at mga kumagkagaya ni Kiefer. Napahinto ako sa pagtingin nang may makita akong pamilyar na tao. Si Kuya Angelo. Tinignan kong mabuti yung picture. Baka kasi namamalikmata lang ako. Pero siya talaga, meron pang band-aid sa panga at pisngi. Naka-side view at parang hindi niya alam na kinukuhanan siya. Si Kuya to, diba? Tanong ko ulit. Hindi ko mapigilang hindi ma-excite. Kaya pala ang dami niya alam tungkol sa section, galing din pala siya dito. Yeh! He is the best and most powerful president of section before. Ganun kalupit si Kuya. Believe it or not, half of this town know him well. Other school don't want to visit here because of him. Tinignan ko ulit yung picture ni Kuya. Ang sarap kasing pagmasdan, pag uwi ko sasabihin ko sa kanya to, now you're smiling. Biglang sabi ni Kiefer. Napaisip naman ako. Nakangiti nga ako mula kanina. May problema ba dun? Mukha ka kasi ng binagsakan ng mundo sa itsura mo. Dagdag niya. Impakto. Pwede ba akong maglagay ng picture dito? Pag-iba ko sa usapan. Ayoko nang sirain ang moment ng dahil sa Kiefer na tudyi. Anytime. Just tell me when, so can lend you the key.
Nag-smile naman ako at nag-nod. Ano kaya nang maganda ng ilagay na picture dito? Gusto kong ilagay yung nasa amusement park kami, kaya lang mukha naman kami ng tanga doon. Tumingin pa ako ulit ng picture. Ang daming pamilyar na mukha. Nakita ko pa yung classmate ni Kuya Angelo na kasama niya nang nagpunta kila Lola dati. Tara na. Baka hinihintay na nila tayo. Aya sa akin ni Kiefer. Sumunod naman ako at baka kanina pa nandun yung teacher namin. Hinintay ko muna nang isara niya yung pinto ng room bago kami naglakad. Thank you, G. Sabi ko. Yes. 'Cause you let me see those picture. Sabi ko at nag-smile. TFF. Panira ng moment. Pwede naman niya nang sabihin na wala yun o kaya welcome. Pero yun pang mahiwaga ng BST ang sinagot niya. Pagpasok sa room, expected ko nang may teacher sa harap na nagtuturo pero iba yung inabutan ko. Nakahilera sila sa banda ng likod. Nakatalikod sila sa amin. Ano nang meron? Tinignan ko si Kiefer sa pagbabasakali na alam niya yung nangyayari pero mukha nang wala din siya ng alam. Bigla na lang may tumunog na music at sinabayan ng mga ulupong. Pamilyar sa akin yung tugtog, alam ko kanta ni Vong Navarro to eh. Yay yay ya. Yay 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 ya ya. Yay 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 ya ya. Yay yay ya. Humarap ang Yuri sa amin na may hawak na mic. Nanlaki yung mata ko. Kakanta siya. Pag ang puso ko ay nagmahal. Garantisado na magtatagal. Pero kung ito'y masasaktan, hindi mo matitikman. Kanta ni Yuri na sinabayan ng pagsayaw ng mga ulupong. Gusto ko nang tumawa ng malakas dahil sa mga itsura nila. Feel na feel yung tugtog. Giling ng giling. Si David naman ang humawak ng mic. Hindi mo to matitikman, mahal. Kahit na mayaman ka't sosyal. Kung di ka rin marunong magmahal, hindi mo to matitikman. Kanta din ni David. Mas nakakatawa yung itsura niya. Seryoso ng seryoso kasi at halata ng napipilitan. Napatingin ako kay Kiefer na nakapamaywang at nakahawak ang isang kamay sa bibig. Kung katawan ko lang ang habol nyo. Na kung gumiling ay lumiliko. Masusunod pa rin ang puso ko. Ang puso na doon romantiko. Sabay na kanta ni David at Yuri. Huff! Huff! Sigaw nila at nagpagiling-giling na naman. Yay yay ya! Yay 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 ya ya! Yay 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 ya ya! Yay yay ya! Jossum! Mapagkakamalan sila ng macho dancer sa itsura nila. May kumakagat pa sa labi. Si Sin naman may pataas-taas pa ng polo feeling beefy abs, ramdam ko yung pamumula ng mukha ko. Pigil na pigil ko kasi yung tawa ko at isama pa yung pakiramdam na mukha sila ng timanang. Si Calix naman ang humawak ng mic. Kakisigan ko'y hindi biro. Parang langit na nga yata ako. Kung ako ay lolokohin nyo. Hindi mo to matitikman. Kanta niya. Pinasa nila yung mic kay Sin na gumit na pa habang gumigiling. Matatawag din ako ng I1. Dahil di kayo iiwan. Pag ang puso ko ay sinaktan. Hindi niyo to matitikman. Kanta niya habang tinuturo pa ang puso niya. Kung katawan ko lang ang habol nyo. Na kung gumiling ay lumiliko. Masusunod pa rin ang puso ko. Ang puso na doon romantiko. Sabay na kanta ni Sin at Calix. Huff! Huff! Sigaw na naman nila na mas nilakasan pa at nagpagiling-giling na naman. Yay yay ya! Yay 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 ya ya! Yay 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 ya ya! Yay yay ya! Bigla na lang lumapit si Kiefer sa kanila. Mukha nang papatigilin niya dahil parang kanina pa siya hindi natutuwa sa ginagawa nitong mga to, inagaw niya yung mic at sandali nang tumingin sa akin. Pag naglambing si Don Romantico. Malilimutan niyo pangalan niyo. Pero kung hindi ka totoo, hindi mo to matitikman. Kanta ni Kiefer. Natakpan ko na lang ang mukha ko ng dalawa kong kamay. Feel na feel niya kasi yung kanta at paggiling. Ang init ng mukha ko. Napahawak ako sa pisngi ko at tinignan ulit sila. Kung katawan ko lang ang habol nyo. Na kung gumiling ay lumiliko. Masusunod pa rin ang puso ko. Ang puso na doon romantiko. Bigla na lang siya nagtupwes at gumiling. Putya! Macho dancer ata tong si Kiefer sa gabi. Huff! Huff! Yay yay ya!
Yay 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 ya ya. Yay 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 ya ya. Yay yay ya. Napatitig ako kay Kiefer na feel pa rin ang pagsayaw at kanta. Best president ba ka mo? Para sa akin. Kaharap ko lang naman siya ngayon at giling ng giling kasama ng mga kapwa niya ulupong. Hoy! Bilisan mo nga. Sigaw sa akin ng hari. Eto na. Eto na. Kala mo naman. Sagot ko sa kanya at sumakay sa kotse niya. Impakto tong hari ng mga ulupong na to. Matapos magsasayaw at magkakanta sa harapan ko, bigla na lang ako ng sinungitan. Saltik! Papunta kami ngayon sa resto nila Eman. Magpaplano kasi kami para sa festival. Kung bakit si Kiefer ang sumundo sa akin, hindi ko alam. Si Yuri ang nag-text sa akin pero siya yung dumating. Asan si Yuri? Kala ko siya susundo sa akin. Tanong ko sa kanya. Ewan ko. Mukha ba ako ng lost and found para hanapan ng nawawala? Pagsusungit niya. Ay ang sungit. Dinaig pa yung babae ng may dalaw. Dami nang sinabi. Pambabara ko. TFF. Naku. Yan na naman yung mahiwaga ng Keith. Nakakaimbyerna talaga yan. Hindi na ako nagsalita sa buong bayahe. Baka sungitan na naman ako ng impakto ng Kiefer na to, baka may Sith. Pagdating sa resto de superhero, iyon ang pangalan ng resto nila Eman as usual, kumakain na naman sila. Agad ako nang lumapit kay Sin at kumuha ng fries. Akin yan ni. Sabi niya at nilayo ang fries. Damot ah. Lumapit si Kiefer kay Yuri na nasa unahang table. Tinignan ko yung paligid kung kumpleto kami. Andito din si Denzel at mukha nang dito siya nagtatrabaho. Kapareho kasi ng suot niya yung suot ng mga crew. Wala pa akong balita sa usap nila ni Grace. Basta ang alam lang namin nagtatrabaho na siya para sa baby. Sana nga lang magkaayos na sila ni Grace. Tumayo si Yuri sa harap kaya tumahimik na kami para pakinggan ang sasabihin niya. About sa festival ang pag-uusapan natin. Una, yung mga sasali sa mga pa-contest. Ikalawa, yung task na pinapagawa sa atin. Paliwanag ni Yuri at may tinulak na medyo malaki ng whiteboard sa likod niya si Eman. Kinuha niya yung marker sa gilid at nagsimulang magsulat. Monday ni. Simula ulit ni Yuri at huminto sa pagsusulat. Monday ang parada, marka na simula na ng festival. Dito rin ang araw kung saan lahat ng bisita galing sa iba't ibang school ay darating. Ipapakilala din ang kalahok na player sa program. Which mean wala ng contest. Sa ilalim ng salita ng Monday sinulat ni Yuri ang no contest, pero sa ilalim naman nun nilagyan ng task. Muling humarap sa amin si Yuri. Sa task, dahil next day ay pa-contest para sa dance troops. Kahit hindi na sumama sa task yung mga kasali. Ibabawi na lang nila yun for the night. Biglang tumayo si Kiefer at lumapit kay Yuri. Unlike before, we will divide the duties into 3 groups. Mas maganda na rin to para makapagpahinga yung iba. Sinenyasan niya si Yuri. Nagsimula nang magsulat si Yuri sa whiteboard ng oras at pangalan sa ilalim ng salita ng task. Patrol duty will start Kies Pito Fae and end Kies Pito Am. First group, Calix, Rory, Eman, Kit and Felix negatibo pito sas to labing isa Sith. Second group, Sin, David, Yuri, me, Aaron and JJ negatibo labing isa sas to tatlo am. Third group will be the rest of the class that didn't mention. Garbage collecting will start when the program ends. Kiefer explained. Information overload. Sa dami ng sinabi niya isa lang ang naintindihan ko. Kasama ko sila sa duty, ayoko ata. Ganto rin ang setup sa susunod na araw, except kung kasali kayo sa contest for the following day. No need to attend the duty. Yuri add before he stopped writing. Wala ako nang naiintindihan. Sumasakit ang ulo ko. Nakakaiyak naman to na upo na ulit si Kiefer habang naka-cross arm. Si Yuri na ulit ang nagpaliwanag ng lahat. Tuesday. Dance troops ang pa-contest. Meron na ba tayo ng representative? Tanong ni Yuri. Nagtaas ng kamay si Sin, kami. Ako, si Aaron, si Calix, si David at si Kit. Sinulat ni Yuri yung mga pangalan na binanggit nila. Meron na kami sa dance troops. Nagtaas ako ng kamay. Okay lang ba kung kasali pa rin si Sin sa dance troops at sa Mr. Ganda?
Dala-dalawa ng contest kasi yung sinalihan niya. Baka mamaya kung ano nang sabihin ni Freya. Wala naman nakalagay sa rules. Okay lang siguro yun. Sagot ni Sin, nagnod naman ako. Nagpatuloy si Yuri sa pagsusulat. Wednesday naman ang sinulat niya. Battle of the Band T. Sabi ni Yuri at tumingin kay Kiefer. Tayo na lang ba dito? Sandaling tumahimik ang lahat. Parang nag-iisip rin si Kiefer. Sa totoo lang gusto ko rin silang lumaban. Gusto ko sila nang makita ng tumugtog. Wala naman tayong ibang representative. Just choose the proper song. Sagot ni Kiefer. Nice. Sinulat na ni Yuri ang pangalan nila. Pwede kaya ako nang mag-request ng kanta sa kanila? Meron kasi ako nang narinig na kanta sa radyo nung nakaraan. Nagpatuloy si Yuri sa pagsusulat. Thursday naman ngayon. Singing contest. Lumabas na yung may mga hidden talent. Sabi ni Yuri. Nagtinginan kami. Wala naman kasi kaming naririnig na kumakanta sa amin. Except kay Sin na feeling nagko-concert kapag kumakanta. Kaya lang plakda din ang boses niya. Ikaw na lang ni. Sabi ni Kiefer kay Yuri. Kumakanta ka diba? Sandali nang tumingin sa akin si Yuri at bumalik ng tingin kay Kiefer. Hindi ko pa siya naririnig na kumanta. Sage. Ako na lang. Sabi ni Yuri at sinulat ang pangalan niya. Nasa huling araw na kami. Friday kung saan ang Mr. Ganda at Dinette Pogina. Parang gusto ko nang umatras. Kagaya ng naunang usapan. Si Sin para sa Mr. Ganda at si JJ sa Dinette Pogi. Paliwanag ni Yuri. Sa umaga ang labanan ng each year level. Sa gabi naman ang labanan ng year level representative. Ibig sabihin dalawa ng beses lalaban. Una, labanan ng 4th year then sa gabi yung mga nanalo sa 4th year. Ang hirap ata, lalaban na sa ka-year level tapos kapag nanalo lalaban ulit. Mananalo kaya ako? Ang hirap naman nito. May hinanda na ba kayong kasabihan at talent? Tanong sa amin ni Eman. May ganun ba? Tanong ko. Meron. Nagtaas ng kamay si Sin, ako meron na. Gusto niyo marinig? Pagyayabang niya. Pumayag naman kami. Tumayo ang Sin at inihanda ang sarili. I'm Sin Peralta, representative of section. Naniniwala po ako sa kasabihan ng kapag malaki ang hinaharap, marami nang gusto ng lumasap. Wow! Lalim nun. Naghiyawan naman ang mga luko with matching palakpak. Mga punyemas, konsintihin daw ba? Nakaka-inspired yun. Shit! Nagbago agad ang pananaw ko sa buhay. Pinapaiyak kami ng paniniwala mo. Nasampal ko na lang ang sarili kong muka. Nakakagago yung mga sinasabi nila. Tinignan ko ng masama si Sin, seryoso ka dyan? Yan talaga sasabihin mo sa lahat? Umiti ang Sin, nam-aaray. Malakas na palatok ang binigay ko sa kanya. Pasaway talaga tong bata na to, ikaw Jay, kailangan mo na ring mag-isip ng kasabihan. Sabi sa akin ni Yuri. Nagnod naman ako kahit ang totoo wala ako nang maisip. Sigurado magtatanong na lang ako kay Lola, siya yung marami ng alam sa ganyan. Marami pa kaming pinag-usapan. Kailangan din namin ng magdala ng sleeping bag para ng camping kasi yung mangyayari. Magdadala din daw sila ng laptop para makapanood kami ng movie. Meron kasi nang hindi na talaga matutulog. May magdadala din ng isang damakmak na tsatsirya. Meron ding magdadala ng insect repellent. Sa dami ng pinag-usapan namin, hapon na kami nakauwi. Si Yuri ang maghahatid sa akin ngayon. Nagpadaan muna ko sa Minimart. Gusto ko kasi ng ice cream. Sandali lang ako. Dito ka lang ah. Sabi ko kay Yuri at nag-smile naman siya. Pagpasok sa loob, hinanap ko agad yung ice cream kaya lang nakakita ako ng ready-to-eat pasta. Yun muna yung pinuntahan ko. JJ. Tawag sa akin ng kung sino. Napatingin ako sa lalaki ng muka ng 4 na puti at nakatayo malapit sa akin. Siya lang kasi ang nakatingin sa akin na para nang nagtataka at kinikilala ako. Ikaw nga di. Sabi nito. Who you? Wrong number po kayo. Kamusta ka na? Ang laki muna. Sabi niya. Aayos lang po. Sino po kayo? Tanong ko sa kanya.
Hindi mo ko nakikilala? Totoo pala. Sabi niya na nagpataka sa akin ng husto. Umiling lang ako at bahagya ng lumayo sa kanya. Huwag ka matakot. Kilala mo ko, naging asawa ako ng mama mo. Sabi niya. Naging asawa? Pasensya na po. Hindi ko po talaga kayo nakikilala. Sabi ko at muling humakbang palayo. Oo, okay lang. Pero hayaan mo na rin sana ako nang makapag-sorry sa'yo. Sa lahat ng ginawa ko nung asawa pa ako ng mama mo. Mabisyo pa ako nun kaya kapag nakikita kita ikaw yung napagdidiskitahan ko. Maniwala ka, ngayong may anak na ako pinagsisisihan ko lahat ng yun. Paliwanag niya habang patuloy sa paglapit sa akin. Dahan-dahan pa rin ako nang lumalakad palayo sa kanya. Nag-uumpisa na kasi ako ng matakot. Hindi naman ako sigurado kung totoo nga yung sinasabi niya. Kung hindi mo pa rin ako naaalala, Tony de la Cruz ang pangalan ko. Sabi niya na para nang naghihintay na makilala ko siya. Pasensya na po. Hindi po talaga. Aalis na po ako. Sabi ko at mabilis na tumakbo palabas. Narinig ko pang may tumawag sa pangalan ko pero hindi ko yun pinansin. Patuloy ako sa pagtakbo. Ang alam ko lang kailangan kong makalayo sa lalaki na yun. Hindi ko siya kilala pero hindi mawala yung takot ko sa kanya. Napahinto ako nang makaramdam ako ng sobra ng pagod. Bigla na lang may huminto ng sasakyan sa harap ko. Si Yuri. Nawala sa isip ko na hinihintay niya ako. Bumaba siya ng sasakyan. Ayos ka lang, Jay. Anong nangyari sa'yo? Bakit bigla kang tumakbo? Sunod-sunod niya ang tanong. Umiling lang ako at pilit tumayo ng maayos. Jay, pwede kang magsabi sa akin. Tinignan ko siya sa mata. Ramdam kong gusto niya akong tulungan. Meron kasing lumapit sa akin, naging asawa daw siya ni Mama pero hindi ko siya maalala. Sinong excited? Wala. Super excited. Meron. Ako. Ha 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 ha. Excited na ako. Super duper, ngayon pa lang kasi makakapunta sa festival ng school. Sa kwento sa akin nila Sin, super saya daw talaga ng celebration. Kaya ito, na-excite ang lola nyo. 8 ang start ng parada. Pwede na kami nang hindi umattend nun. Hindi naman daw kasi kami hahanapin. Kaya mga before 1:00 na kami pupunta. Tumingin ako sa wall clock. 9:30 na, pero wala pa rin yung sundo ko. Tinignan ko yung cellphone ko kung may text sila, kaya lang wala pa rin. Lumabas na ako ng bahay para dun sila abangan. Sakto naman ang paglabas ko ang paghinto ng kotse ni David sa harap ko. Sorry na tagalan. Sabi ni Sin na nakasilip sa bintana. Sumakay naman ako agad. Okay lang. Tara na. Pinaandar ni David ang sasakyan. Malayo pa pero naririnig ko na yung malakas na music galing sa school. Medyo traffic, sa dami na rin siguro kasi ng tao. Dinaig pa yung fiesta sa daan. Malapit na kami sa gate ng school nang ihinto ni David ang kotse. Dito na lang tayo. Walang parking sa loob. Sabi ni David. Sabay-sabay na kami nang bumaba. Tama nga sila Sin, ang saya nga tignan. Ang dami ng bisita galing sa ibang school. Huwag kang lumayo sa amin. Sabi sa akin ni David. Medyo nauuna kasi ako sa kanila. Sa sobra ng excitement siguro. Kaya huminto ako para makasabay sa kanila. Excited kasi eh. Saan mo gusto nang mauna pumunta? Tanong nila sa akin. Kumain muna tayo. Ay ako. Nagnod naman sila sa akin. Pagpasok sa gate halos hindi mahulugan ng karayom ang school. Ang dami ng tao. Bigla nang may nag-announce, dinig ng lahat yun dahil sa nakapaligid na speaker. Please proceed to auditorium. Program will start in 10 minutes. Nagsimula nang maglakad yung mga tao papunta sa auditorium. Meron pinili na lang na hindi manood parang kami. Pinili na lang namin na kumain dito sa sushi house. Maliit na stall lang to at iniinit lang yung mga sushi kaya hindi ganun kasarap. Si Calix sabi ni Si habang nakaturo sa isang booth. Pupunta ako dun. Bigla siya nang tumayo at tumakbo palapit kila Calix. Pasaway talaga tong Si na to, pupusta ako, mag-aaway pa tumano, hayaan na lang yung dalawa. Nagda-date kaya sila. Gusto mo nang inumin?
Tanong sa akin ni David. Nagnod ako at agad siya nang nagpunta sa isang stall na nagtitinda ng shake. Nililigid ko lang yung mata ko nang bigla nang lumapit sa akin si Kiko. Hi Jay. Bati niya sa akin. Ngumiti naman ako bilang pagbati sa kanya. Naiilang ako, nag-iba na kasi yung tingin ko sa kanya pagkatapos nung sinabi sa akin ni David. Mag-isa ka lang? Kasama ko sila Sin at David. Sagot ko. Wala pa naman sila, baka gusto mong sumama sa akin. Aya niya. Bakit parang ang angas ng dating niya ngayon? Hindi na. Dito na lang ako. Baka magalit yung girlfriend mo sa akin. Baka bigla na lang ako ng sabunutan ni Freya habang naglalakad sa daan. Baliw din tong Kiko na to matapos kong bastidin, si Freya naman ang pinormahan niya. Are you sure? I'm the great company. Pagyayabang niya. Umiling ako sa kanya. Gusto ko na sana siyang paalisin. Hindi na kasi komportable. Nakakailang na siya kasama. Hindi na. Okay lang talaga ko. Pagpipilit ko. Okay then. But if you change your mind, you know where to find me. Sabi niya at lumakad na paalis. Pag-alis niya ang siya naman ang dating ni David. Binaba niya yung shake na binili niya. May ginawa bang hindi maganda sa'yo si Kiko? Bungad niya sa akin. Wala naman ni. Sagot ko. Biglang tumunog yung cellphone ni David. Nagpipindot muna siya sandali bago ako kausapin. Jay. Kailangan ko nang umalis. Nasa airport na kasi yung girlfriend ko. Sabi niya. Hindi na niya hinintay ang sasabihin ko. Mabilis na siya nang tumakbo paalis. Wala mahirap kalaban ang girlfriend, charot. Tumayo na rin ako para hanapin si Sin, na wala na kasi sila sa paningin ko. Nakikipagkulitan lang siya kanina kila Calix at Mika. Saan na napunta yun? Naglakad-lakad muna ako. Naniningin na rin sa mga booth hanggang sa mapahinto ako. Meron kasi ng staff toy na Snorlax. Kuya, magkano po yung Snorlax? Tanong ko sa lalaki nang nagbabantay sa booth. Hindi po binebenta yan. Kailangan niyo pong pabagsakin yung tao sa dulo para makuha yan. Sagot nung lalaki sa akin habang nakaturo sa isang tau-tauhan na singliit at payat ata ng daliri ko. Ano nang gagamitin para mapabagsak? Eto po di. Sabay pakita ng pellet gun. Kailan ko pa matamaan yan? Panglamang tong si kuya. Napaka-imposibleng tamaan nun. Para siyang nasa tuktok ng bundok. Meron naman ng ibang bagay na pwedeng tamaan pero syempre yung Snorlax talaga yung gusto ko. Umiling ako kay kuya para sabihin sa kanya na hindi na lang. Masasaya nang lang yung ibabayad ko, obvious naman na hindi ko mukukuha. May bigla na lang lumapit na lalaki sa akin. Hey! Are you mine? Cozy, I am yours. Sabay ngiti. Tinignan ko ng masama yung lalaki. Nakashade siya at shortpet, hindi ko makita ng maayos yung muka. Kuya! Nagkakahulihan na. Iwasan mo na ang droga. Komento ko at bigla siya nang tumawa. Kay Rita. Pero ang gwapo ng pagtawa niya. Parang macho pakinggan. Tawa palang benta na. Hinubad niya yung shades niya at siniksik sa bulsa ng polo shirt niya. Humarap siya sa akin at dun ko lang nakilala kung sino siya. Kuya ng Blue Eyes. Benta sa akin yung sinabi mo. Joker ka ba? Sabi niya. Inirapan ko naman siya. Hindi. Corny kasi ng pick-up line mo. Muli siya nang tumawa. Sungit mo naman. Ano nga ulit pangalan mo? Tanong niya sa akin. Feeling naman niya sasabihin ko. Never ko pa kaya nang binigay sa kanya yung pangalan ko. Secret. Sagot ko. Okay, secret. Ako nga pala si Promise. Sabi niya at nilahad ang kamay. Lelang mo panot. Tumawa na naman siya. I have no lelang. Yung feeling na same sila ng dating ni Kiefer, Aris at Yuri. May sapi, saltik, topak at kumag din siya. Ang weird sa pakiramdam. Ewan ko sa'yo. Ano ba kailangan mo? Inis na tanong ko sa kanya. Huminto siya sa pagtawa. Your name. Ilang beses na tayo nang nagkikita pero hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Para nang ayoko sabihin.
Sarap kasing inisin nitong si kuya ng blue eyes. Next time ko na lang sasabihin. Kapag nagkita tayo ulit. Pang-aasar ko. Simon. I'm dying to know your name. Pag inarte niya. Dying daw. Emo. Napakamot siya ng pisngi at napatingin sa booth na katapat namin. Ganto na lang. I'll play this game for you. I saw you, you're asking about and pointing that stuffed toy. Sabi niya sabay turo kay Snorlax na may 3 N, ang laki. Once I get the jackpot prize you'll tell me your name. Yabang naman nito. Feeling niya makukuha niya talaga. Kaya nga nagbago isip ko kasi obvious na mahirap kunin. CJ. Mayabang kong sagot. He smirked and walked toward the booth. He handed his payment. 5 bala ng pellet para sa 25 pesos. Pwede na. Snorlax for your name. Sabi niya at tinutok tong baril-barilan sa target. Kakaiba yung paghawak niya ng baril. Para bang expert na siya. Pinaputok niya, mintis ang unang tira. Wala. Mahina to kinasa ulit niya at tinutok sa target. Tumama pero hindi gumalaw yung tau-tauhan. Putya! Nakagluy yata yung tau-tauhan. Kinasa na naman niya. 3 bala na to tinutok niya at tumama na naman. Hindi pa rin gumalaw. Duga. Nakaglu talaga. Kinasa niya, pang-4 na to isa na lang natitira sa bala niya. Kapag ito hindi gumalaw, wala nang pag-asa. Tinira niya, tumama at gumalaw. 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 May pag-asa. Huling bala na. Kinasa niya at tinutok sa target. Nakagat ko na lang ang kuko habang naghihintay ng resulta. Pa-thrill kasi tong si kuya ng blue eyes. Huminga siya ng malalim at tinamaan. Tumamba yung target. Sayes. Sigaw ko habang nakataas ang 2 ng kamay. Binaba ni kuya ng blue eyes yung baril-barilan. Inabot sa kanya ni kuya yung Snorlax. Napapalakpak na lang ako habang hinihintay na iabot niya sa akin. Your name, T. Sabi niya. Jasper Jean Mariano. JJ for short. Sabi ko at inagaw sa kanya si Snorlax. Niyakap-yakap ko yun at pinanggigilan. Kinagat-kagat ko din yung tenga. Nakakatakot ka pala manggigil. Nangangagat. Pang-aasar niya. Dinilaan ko naman siya bilang sagot. Hinigpitan ko pa yung yakap kay Snorlax. Napansin kong may tinitignan siya sa bandang likod ko. Lilingon na sana ko para tignan yun pero bigla siyang nagsalita. I have to go. Nice to meet you, JJ. Sabi niya at nag-umpisa ng maglakad. Teka, yung pangalan mo. Sigaw ko sa kanya. Huminto siya sandali at tinignan ako. Seryoso yung mga mata niya at para bang napakahalaga ng detalye nung hinihingi ko. Percy. Percy Mariano. Sabi niya at mabilis na naglakad paalis. Percy Mariano. Pamilyar sa akin yung Percy at yung Mariano magkaapelyido kami. Agad ko siya nang hinabol. Baka kamag-anak ko siya o baka kilala niya si Papa. Nakarating na ako ng gate pero hindi ko na siya makita. Nagkasalubong kami ni Aris at agad niya akong hinawakan sa braso. Asan yung kausap mo kanina? Mariing tanong niya sa akin. Umalis na. Ano nang sinabi niya sa'yo? Inalis ko yung kamay niya na nakakapit sa braso ko. Tinignan ko siya ng masama. Ano naman ang pakialam niya sa kausap ko kanina? Wala. Tinanong lang niya pangalan ko. Kita kong hindi siya mapakali at parang may kung ano ng problema. Agad siya nang lumakad paalis at parang may hinahanap. Istorbo tong Aris na to na wala tuloy yung hinahanap ko. Author's note, Calix Rivera. Kuwari gusgusin siya.